Sa simula ng pelikula, makikilala natin ang isang abogadong nagngangalang Zhang. Pumunta siya para sa isang job interview, pero kumpara sa ibang aplikante, kakaiba si Zhang. Tapat siya, may malasakit, at laging nag-iisip ng may sinseridad. Hindi siya natanggap sa trabaho. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa dalawang batang ulila sa ina. Ang batang lalaki ay si Minjun, at ang nakatatanda niyang kapatid ay si Dabin. Isang araw, biglang nagtanong si Minjun, "Ate, ano ba ang itsura ni Mama?" Sagot ni Dabin, "Mahaba ang buhok niya." Pero mabilis na sabi ni Minjun, "Pero ang sabi mo nung huli, maikli ang buhok niya." Napatigil si Dabin. Hindi niya alam ang isasagot dahil pareho na nilang hindi maalala ang mukha ng kanilang ina. Kahit bata pa, ginagampanan ni Dabin ang responsibilidad ng pagiging ina sa kapatid niya. Siya ang nag-aalaga kay Minjun sa lahat ng paraan. Pero ang kanilang ama ay sinunog ang lahat ng litrato ng kanilang ina, kaya hindi man lang nila muling makita ang mukha nito. Pag-uwi ng ama, sinabi niyang gisingin ni Dabin ang kapatid para kumain. Sa hapagkainan, ipinakilala ng ama ang isang babae ang bago niyang asawa na si Jisuk. Sabi niya sa mga bata, "Mula ngayon, siya ang nanay niyo." Sa una, mabait si Jisuk sa kanila. Matagal nang naghahanap ang mga bata ng mag-aaruga sa kanila, kaya unti-unti silang umaasang muli. Habang pauwi galing eskwela, sabi ni Minjun, "Ate, kita mo, pinakinggan tayo ni God. Binigyan niya tayo ng mama." Pero hindi nagtagal ang saya. Lumabas ang tunay na ugali ni Jisuk. Dahan-dahang naging mainitin ang ulo niya, mahigpit at malupit. Kahit maliit na pagkakamali, nagagalit siya. Isang beses, dahil lang sa nahulog na maliit na piraso ng pagkain, pinarusahan niya ng sobra si Minjun. Samantala, muling ipinakita si Zhang. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil wala pa rin siyang trabaho. Dahil sa pressure, tinanggap niya ang trabaho sa isang Children's Protection Center, isang lugar na nagsisilbing proteksyon ng mga batang inaabuso. Isang araw, dumating si Dabin sa center para magsumbong tungkol sa madrasta niya. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok, halatang kinakabahan. Nilapitan siya ng isang babaeng staff at pinakalma. Mahinang bulong ni Dabin, "Tita, mali ba na nagsumbong ako sa mama ko? Pag-uwi ko, sasaktan niya ba ako ulit?" Tinatanong din niya iyon kay Zhang. Maingat na sagot ni Zhang, "Tama ang ginawa mo. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, gagawin ko rin yan." Sinamahan ni na Zhang at ng staff si Dabin pauwi. Pero matalino si Jisuk, isang abogado rin, kaya alam niya paano magpanggap. Nagpakita siya ng kabaitan at lambing sa harap nila, kaya naniwala ang mga taga-center. Pero pag alis nila, agad niyang pinarusahan si Dabin. Pinatayo niya ito ng nakataas ang dalawang braso. At nang hindi pa sapat, dinala niya ito sa ibang silid at lalo pang pinagalitan. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Minjun, tinatakpan ng tenga habang pinakikinggan ang pag-iyak ng ate niya, hindi alam kung paano ito matulungan. Kinagabihan, sabi ni Jisuk sa ama, "Bakit hindi mo nalang paalisin ang mga batang yan?" Pero sagot ng ama, "Nakalimutan mo na ba? Dahil sa kanila may nakukuha tayong benepisyo mula sa gobyerno. At nagpapadala rin ng pera ang mga lolo't lola nila." Kinabukasan, bumalik si Dabin para magsabi ng mahalagang bagay sa staff ng NGO. Pero biglang tumawag ang telepono ng babae at umalis ito kaagad nang hindi siya pinapakinggan. Tahimik na lumabas si Dabin, halatang malungkot. Sa labas, naghihintay si Minjun. Sabi niya, "Ate, punta tayo dun sa uncle. Baka matulungan niya tayo." Noong oras na iyon, si Zhang ay nasa opisina, naglalaro lang sa computer. Maya-maya ay dumating ang dalawang bata. Inilabas sila ni Zhang para maglakad-lakad at dinala sila sa isang restaurant. Umorder sila ng burger, isang pagkain na hindi pa kailanman nakita ni Minjun. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, natikman ni Minjun ang burger. Dahan-dahang tinuruan siya ng ate niyang si Dabin kung paano ito kainin. Pagkatapos, mahina niyang tinanong si Zhang, "Uncle, ano po ba ang mga nanay?" Hindi nakasagot si Zhang. Natahimik lang siya. Simula noon, araw-araw nang dumadalaw sina Dabin at Minjun sa opisina ni Zhang. Doon sila tumatambay ng matagal nagtatanong, nakikipag-usap at naglalaro. May mga oras na naiirita si Zhang sa presensya nilang dalawa, pero dinadala niya pa rin sila sa paglalakad dahil alam niyang wala silang ibang malalapitan. Isang araw, nagpumilit si Minjun na pumunta sila sa zoo. Tumanggi si Zhang pero hindi tumigil ang bata. Sa huli, pumayag si Zhang at dinala sila sa zoo. Habol ng habol sa dalawang batang tumatakbo sa tuwa. Napagod siya, nainis at nagsimulang magtanong kung gusto pa ba niya talaga ang trabahong ito. Tulad ng dati, isang araw, isinama muli ni Zhang ang mga bata. Pero bigla siyang nakatanggap ng tawag, kailangan niyang pumunta kaagad sa Seoul. Minadali niyang ihatid sina Dabin at Minjun pauwi. Ayaw siyang pakawalan ni Minjun. Bukas ang burger day nila at gusto niyang kumain kasama si Uncle.
Para patahanin siya, binigyan siya ni Jiang ng pera. O bumili kayo bukas, pero tumanggi pa rin si Minjun. Kaya binuksan ni Jiang ang kotse at binigyan siya ng laruan. Kumislap ang mata ng bata. Bago umalis, hiningi ni Dabin ang numero niya. Iniabot ni Jiang ang visiting card. Pagkatapos ay umalis siya. Nagpunta siya sa Seoul para sa job interview. At natanggap siya. Sobrang saya niya. Matagal na niyang pinapangarap iyon. Kinabukasan, nakatayo sina Dabin at Minjun sa harap ng burger shop. May pera sila pero hindi pumapasok. Gusto nilang kumain ng burger kasama lang ang uncle na mahal nila. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nadaan doon si Jiang habang may kausap sa telepono. Mula sa malayo, nakita niya ang dalawang bata. Ngunit binaliwala niya sila, iniisip, wala na akong responsibilidad sa kanila, wala na ako sa center. Malungkot na umuwi ang mga bata nang hindi kumakain, pero naghihintay sa kanila ang madrasta. Pagkapasok nila, ipinakita nito ang visiting card ni Jiang. Malamig itong nagsabi, "So, sinisiraan mo pala ako sa likod ko?" Napuno ng takot ang mga mata ni Dabin. Alam niya na kung ano ang susunod. Gabi iyon nang parusahan siya ni Jisuk ng sobra. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong bahay. Sa huli, iniwan siya sa loob ng banyo mag-isa. Kinabukasan, kahit nang hihina at masakit ang katawan, pumasok pa rin si Dabin sa eskwela. Pero hindi na kinaya ng katawan niya. Sa gitna ng klase, bigla siyang bumagsak mula sa upuan. Samantala, nasa Seoul na si Jiang at tinitingnan ng bago niyang apartment nang tumawag ang isang guro ni Dabin. Sabi nito, biglang nagkasakit si Dabin at siya lang ang hinihingi ng bata. Ipinapakiusap nitong pumunta siya. Sagot ni Jiang, abala siya at hindi makakapunta. Pero sa susunod na eksena, makikita siya sa ospital. Nakahiga si Dabin. Nang imulat niya ang mata at makita si Jiang, napangiti siya agad. "Uncle, dumating ka. Ang saya ko. Ang bait-bait mo." Tanong ni Jiang, "Bakit mo nasabing mabait ako?" Sagot ni Dabin, "Kasi noong walang gustong makinig sa amin, ikaw lang ang nakinig. Kahit istorbo kami, hindi ka nagalit kahit minsan." "Uncle, pwede bang magtanong? Kung ang mga batang katulad namin ay ipinanganak na parang pagkakamali, kasalanan ba namin yon? Lagi pong sinasabi ni Papa na pagkakamali ako, na hindi dapat ako ipinanganak. Pero dapat ko ba talagang pagdaanan lahat ng sakit dahil doon?" Nagmamakaawa siya. "Uncle, dalhin mo kami ni Minjun sa malayong ampunan. Ligtas kami doon." Pero ipinaliwanag ni Jiang na aalis na siya sa syudad. Natahimik si Dabin. Hindi alam ni Jiang ang dapat gawin. Kinabukasan, pinuntahan niya si Jisuk. Pero pinahiya lang siya nito at pinaalis kaagad. Wala pang reklamo laban sa kanya, kaya pakiramdam niya walang makakagalaw sa kanya. Nakipagkita pa si Jiang sa ama ni Dabin, ngunit masama ang trato nito sa kanya. Malamig nitong sinabi, "Kaya kong ayusin ang problema ng mga anak ko." Matapos iyon, bumalik si Jiang sa Seoul para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Samantala, unti-unting tumahimik si Dabin. Para siyang nabubuhay sa takot araw-araw. Ilang beses niyang tinawagan si Jiang gamit ang cellphone ng kaklase, pero palagi itong abala. Nawala ng pag-asa si Dabin at umuwi ng malungkot. Kinagabihan, magkatabi silang magkapatid sa kama. Tanong ng tanong si Minjun, "Ate, kailan darating si Uncle?" Mahinang sagot ni Dabin, hindi na siya darating. Pero hindi naniniwala si Minjun. Kinuha niya ang perang bigay ni Jiang at sinabi, "Nangako si Uncle, kakain kami ng burger, babalik siya." Biglang bumukas ang pinto, pumasok ang madrasta. Pagkakita niya ng pera sa kamay ni Minjun, sigaw nitong, "Ninakaw mo yan sa bag ko? Ang kapal ng mukha mo?" Paliwanag ni Minjun, "Binigay po yan ni Uncle para sa burger." Pero hindi siya pinakinggan. Hinila siya at pinarusahan ng sobra. Umiiyak ang bata sa sulok. Tinawag naman ng madrasta si Dabin. Nanginginig siyang bumaba. Tanong ng madrasta, "Nagnakaw daw ang kapatid mo. Anong gagawin mo?" Alam ni Dabin na kailangan niyang protektahan ng kapatid, kaya sagot niya, "Kailangan ko po siyang turuan?" Sagot ng madrasta, "Sige, gawin mo." Lumuhod si Dabin sa harap ni Minjun. Dahan-dahan niyang tinapik ang pisngi nito, sobrang mahina, tapos niyakap niya at bumulong. "Pasensya ka na, bunso, ang dami mong tiniis." Pero mula sa likod, sumigaw ang madrasta, sinasabing nagkukunwari lang sila. Mas lalo pa niyang pinagmalupitan ng bata. Umingay ang buong bahay sa iyak nila, pero walang tumutulong. Hanggang sa tuluyang tumigil ang sigawan, tahimik na lumabas si Dabin. Doon niya nakita ang nagawa ng madrasta, sobrang lupit na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid. Hawak ni Dabin ang punit-punit na perang iniingatan ni Minjun. Dumampi ang hangin at pinailan lang palabas ang mga piraso nito. Kinabukasan,
Tumawag ang guro ni Dabin kay Jiang at ipinaliwanag ang lahat. Agad tumakbo si Jiang sa ospital. Naroon ang batang lalaki tahimik na, wala ng buhay, tuloy-tuloy ang sakit sa dibdib ni Jiang. Ang perang ibinigay niya, isang simpleng kabaitan iyon ang naging dahilan ng kapahamakan ng bata. Nilamon siya ng matinding guilt. Samantala, minamanipula ng madrasta si Dabin. Kung ayaw mong mapunta sa pinaglagyan ng kapatid mo, sundin mo lahat ng sasabihin ko. Sinisi niya ang bata. Ginamit ang talino bilang abogado upang baligtarin ang sitwasyon at palabasing kasalanan ni Dabin ang nangyari. Kinabukasan, dumating ang mga awtoridad at kinuha si Dabin mula sa kanilang bahay. Basag ang puso niya dahil sa pagkawala ng kapatid. Ngayon, pati bigat ng kasalanan pinapasan niya. Sa labas nagkakagulo ang tao, hinuhusgahan siya. Wala siyang kasalanan, pero wala siyang magawa. Paulit-ulit na sinusubukan ni Jiang na makalapit kay Dabin, pero hindi siya pinapansin ng pulis. Nagsusumamo siya, pero nakayuko lang si Dabin punong-puno ng lungkot at sakit na hindi naman dapat kanya. Kumalat sa buong bansa ang balita. Ang kasong ito noong 2013 ay nagdulot ng malaking gulo sa South Korea. Nakipag-usap si Jiang sa isang pulis, nakiusap na may gawin. Sabi ng pulis, pauwi na si Dabin dahil ganoon ang batas sa Korea. Dahil bata siya, dadalo lang siya paminsan-minsan sa korte. Giit ni Jiang, dapat may magawa. Pero sagot ng pulis, wala na tayong magagawa, umamin na rin siya. At tinanong pa si Jiang, abogado ka, bakit hindi ka kumikilos? Samantala, nakaupo si Dabin sa tapat ng bintana, malalim ang iniisip. Tinitingnan niya ang kama ng kapatid, walang laman. Pero parang naroon ang presensya nito, nagsasabing, Ate, huwag ka nang malungkot. Kasama ko na si Mama sa langit. Sabi mo, hahanapin natin siya roon. Pumapatak ang luha sa pisngi ni Dabin habang mahigpit niyang yakap ang laruan ng kanyang kapatid. Tahimik siyang umiyak, puno ng sakit. Kinaumagahan, walang awang itinapon ng madrasta ang lahat ng gamit ng bata kasama na ang paborito nitong laruan. Samantala, sinabi ni Jiang sa kanyang boss na tutulungan niya si Dabin anuman ang mangyari. Sinagot siya ng boss, may mga batang isinilang na malas, tigilan mo yan at magtrabaho ka na lang. Sandaling natigilan si Jiang bago sumagot. Magre-resign na ako? Kailangan ako ng batang yan? Dali-dali niyang pinuntahan si Dabin, ngunit nanatili itong tahimik, nakayuko at luhaan. Parang nadurog ang puso ni Jiang. Naupo siya sa gilid ng kalsada, umiiyak at sumisigaw sa sobrang bigat ng nararamdaman. Nagpunta siya sa isang senior lawyer at nakikiusap, tulungan niyo po ako, pakiramdam ko may kasalanan din ako sa nangyari. Mula noon, araw-araw siyang kumilos para sa hustisya ni Dabin. Nangolekta siya ng ebidensya, humingi ng pirma mula sa publiko, at dinala lahat ng ito sa presinto upang hilinging muling buksan ang kaso. Nagbukas muli ang investigasyon. Pinatotohanan ng mga doktor na imposible para sa isang 10 taong gulang na gawin ang ganitong krimen. Dahil sa legal na abisong ipinadala sa ina ni Dabin, lalo pang naging malupit ang madrasta. Pinipilit niyang isulat ni Dabin ang isang pikeng pahayag na siya ang may sala, habang siya naman ay umiilag sa anumang pananagutan. Sa kabila nito, araw-araw nagpapadala si Jiang ng maliit na regalo kay Dabin. Isang araw, binuksan ni Dabin ang kahon at nakita ang isang tape recorder. Isinuot niya ang headphones at pinakinggan ito. Boses ni Jiang ang narinig niya. Dabin, alam kong nagagalit ka sa akin. Naiintindihan ko ang sakit mo. Lalaban ako para sa hustisya mo hanggang sa huli kong hininga. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa'yo. Sa tulay kung saan tayo naglalaro noon ni na Junho, naghihintay pa rin ako sa'yo. Pagkarinig nito, nagmamadali siyang lumabas. Pero biglang sumulpot ang madrasta at nakita ang recorder. Agad niya itong pinarusahan ng sobra. May batang nakakita sa pangyayari at dali-dalig tumawag kay Jiang. Mabilis na tumakbo si Jiang. Nang makarating, sinira niya ang pinto ng kwarto kung saan pinahihirapan si Dabin. Nagsisigaw ang madrasta habang umiiyak ang batang nakasaksi. Galit na sigaw ni Jiang, may puso ka pa ba? Pagkatapos ay binuhat niya si Dabin at inilabas sa bahay. Dinala niya ito sa kanyang tahanan para maging ligtas. Ngunit agad na dumating ang ama ni Dabin, galit at agresibong inatake si Jiang. Kinabukasan, inaresto ng mga awtoridad ang madrasta at ang ama at dinala sila sa korte. Tinanong ng hukom ang madrasta kung may nais siyang sabihin bago simulan ang pagdinig. Tumayo siya at nagsimulang magsalita. May nais akong aminin. Bilang ina, nabigo ako. Hindi ko naibigay ang tamang pagpapalaki sa aking mga anak. Puro palabas. Puro pag-arte. Isang malinaw na manipulasyon. Samantala, sobrang wasak na ang pag-iisip ni Dabin kaya labis siyang natatakot na tumestigo. Kinabukasan, nalaman ni Jiang na ang laruan sa loob ng kanyang sasakyan ay may kakayahang mag-record ng video. Nang marinig niya ito, halos mabaliw siya sa paghanap mula umaga hanggang gabi, ngunit hindi niya ito makita. Labis siyang nadismaya.
Pero kinabukasan, may batang kapitbahay na lumapit. Hawak-hawak ang nawawalang laruan, nagpatuloy ang pagdinig sa korte at si Dabin ay muling pinaharap upang tumistigo. Sinubukan siyang takutin ng abogado ng kalaban, binubombardyo siya ng masasakit at nakakatakot na tanong. Hindi kinaya ni Dabin na paiyak siya. Nang matapos ang sesyon, ipinabalik siya ulit kinabukasan. Tahimik siyang naupo sa loob ng korte, nanginginig. Humingi ng pahintulot si Jiang sa hukom na kausapin si Dabin sa harap ng lahat. Pinayagan siya, inabot ni Jiang ang manika. Nang makita ni Dabin ang laruan ng kanyang kapatid, niyakap niya ito ng mahigpit at humagulgol. Dahan-dahan siyang kinausap ni Jiang at doon sinabi ni Dabin, "Ang dami kong beses na humingi ng tulong, walang nakinig. Oo, sinunod ko ang utos ng madrasta ko, pinapalo niya ako at pinasampal ang kapatid ko. Nakita ko lahat, kung paano siya sinaktan sa harap ko." Tumayo si Jiang at hinarap ang hukom. Wala pong magagawa ang batang ito. Nakatira siya sa isang bahay kasama ang taong nanakit sa kapatid niya. Wala siyang pagpipilian kundi akuin ang kasalanan. Tumingin ang hukom kay Dabin. "Sabihin mo sa amin sino talaga ang nanakit sa kapatid mo?" Hindi agad nakapagsalita si Dabin. Ipinatong ni Jiang ang kamay niya sa balikat ng bata. "Kung natatakot ka, hindi mo pa kailangang magsalita." Bulong niya. Unti-unting bumuka ang labi ni Dabin. "Si Mama," pabulong niyang sabi. "Siya ang nanakit kay Kuya." Sabay-sabay huminga ng malalim ang tao sa loob ng korte. Pero iginiit ng kalabang abogado na walang ebidensya maliban sa salita ng bata. Doon iniharap ng abogado ni Dabin ang video mula sa nakatagong kamera ng laruan at humiling na ipalabas ito sa korte. Pinayagan sila. Lumabas sa video ang katotohanan kung paano sinaktan ng madrasta si Imhu noong araw na iyon. Nabigla ang lahat. Tumulo ang luha ng halos lahat ng nakapanood. Kasama rin sa video ang huling salita ni Imju bago siya nawalan ng malay. "Ate, patawad. Hindi ko na siguro makikita ang mukha ni Mama. Hindi ko na malalaman kung ano ang itsura niya. Parang dumidilim na ang lahat." Naiyak ang buong korte. Hatol ng hukom, 16 na taon para sa madrasta, 5 taon para sa asawa niya. Ilang araw ang lumipas, ipinakita ni Jiang kay Dabin ang larawan ng kanyang totoong ina. Habang magkasama silang nakatayo, may lumipad na paper plane sa hangin at sa sandaling iyon, pakiramdam ni Dabin ay nandoon si Imju, bulong-bulong. "Ate, alam ko na ang itsura ni Mama. Kasama ko na siya. Dito nagtatapos ang kwento ngunit may iniwang mensahe. Mahalin ninyo ang maliliit sa inyong tahanan. Pakinggan ang kanilang boses. Bigyan sila ng oras, pagmamahal at pag-unawa." Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na recap.